morning, mabuhay. Our report today is about Mulbog. So, the place of settlement, Mulbog, also known as Malibugan or Malibuganon. The Mulbog inhabited the Palawak Island located in the southernmost tip of Palawan. They are part of the Muslim Minatory in the Philippines that is made up of 13 ethno-linguistic groups. So, tinatawag ang Mulbog, also known as Malibugan or Malibuganon, na inhabited the Palawak Island located in the southernmost tip of Palawan. Nakatira daw yung mga Mulbog sa Balabak, sa southernmost tip ng Palawan. They are part of the Muslim Minatory. Kasama sila sa group ng mga Muslim. And also, the language, linguistically, the Mulbog language has some nautical similarity with Sama, Tausog, and Palawano. Ibig sabihin daw po, ang language ng Mulbog ay may pagkakatulad sa tatlong ethno-linguistic group na tinatawag na Sama, Tausog, and Palawano. Also, the Mulbog tribe is indeed primarily located in Balabak, Palawan, Philippines. But they are not exclusively found only in Balabak. Sabi daw po, ang Mulbog tribe ay natatagpuan sa Balabak Island, pero hindi lang talaga sila doon nakikita or natatagpuan kasi nga nagkaroon ng intermarriages, kaya parang nag-migrate na sila or lumipat sila ng ibang lugar. The Mulbog tribe primarily resides in the southern part of Balabak Island, specifically in the barangays of Salang, Sebari. These are considered the ancestral domains of the Mulbog tribe where they have lived for generations. So, ito po yung dalawang barangay na ito sa Balabak Island na Salang and Sebari. Ito yung pinaka-ancestral domain nila kung saan dito po sila yung pinakauna-unang or nagtumagal na ng ilang taon na doon pa rin sila nakatira or doon sila nagmula talaga. And according to the Philippine Statistics Authority and other reliable sources, the Mulbog tribe is also found in other parts of southern Palawan, including Matarasa, Brooks Point, and other nearby islands and communities. Hindi lang daw po sa Balabak Island na natagpuan ang mga Mulbog, kundi natagpuan din siya sa Matarasa, Brooks Point, or sa mga malalapit na islands. And kung saan pa ang mga lugar na pwede silang mamuhay or ma-produce nila yung mga pangangailangan nila. Ancestry. Prior to the arrival of Spaniards, the Mulbog were already settled in the island and were the earliest inhabitant in Balabak. And bago ba tayo sa kupit ng mga Spaniards is nandito na yung Mulbog sa island ng Balabak. The Mulbogs are described as a migrate from the northern part of Borneo. The name Mulbog is derived from the word Malubog, means murky or turbid water. It's referred to the muddy water and that surrounding are by the area caused by flowed water following from the interior. Yung Mulbog is nag-migrate sila from the northern part ng Borneo, and yung Mulbog is tinawag na sa word na malubog dahil sa yung malubog na tubig or maputik. Dahil sa surrounding nila and dahil sa yung lugar nila is bumabaha or nagkakaroon ng flood water. After some time, Balabak Islands was called Malubugon, while its inhabitants that were referred as Mulbog, which is likely derived from the term Malubugon. Sa paglipas ng araw, yung island ng Balabak is tinawag na Malubugon. Then, in the olden times, the Mulbog were ruled by the Sulu Datos under the Sulu Sultanate, which village controlled by the religion leaders. Intermarriage
among the Tausug and Malubugs give rise to the Islamization of the latter. The offspring of this intermarriage are known as Kulibugan or half-bred. Today, many Tausug and Jamamapon words are found in the Mulbog dialect. As Islam practitioner, they follow the 5 pillars of Islam and perform the basic Arabic chanting regularly. At sa older times nila po is yung mga leader po nila is sinawag na Suludatos at na nagko-control po sa village nila or sa religion nila. Then nagkaroon po sila ng intermarriage is yung may isa pong indigenous na tinatawag po nating Tausug na nagpakasal po sa Mulbog at yun po ay tinatawag nilang half-bred. Practice po nila yung 5 pillar ng Islamic at yung mga basic chanting nila. Subsistence, fishing, farming, and barter trading with the people nearby Sulu as well as in the Sabah market centers in the neighboring state of Malaysia. Fishing, they fish in the surrounding waters of Balabac and Batarasa. And farming, they cultivate crops such as coconuts, rice, and vegetables. Gathering, they collect fruits, shellfish, and other forest products. Coconut is a crucial element of their economy and many Mulbog selling copra their coconut trees. So isa sa mga ikinabubuhay ng mga Mulbog ay ang pangingisda, pagtatanim o farming, and yung pakikipagpalitan ng mga produkto sa malapit sa Sulu in the Sabah market centers in the state of Malaysia. So yun yung doon sila nakikipagpalitan ng kanilang mga produkto. Next is fishing. They fish, isa sa mga ikinabubuhay nila ay ang pangingisda in the surrounding of waters sa Balabac at saka sa Batarasa. So yun yung isa sa mga ikinabubuhay nila, isa sa mga practices nila ng mga Mulbog ay ang pangingisda. Farming, isa rin sa mga ikinabubuhay nila ay yung pagtatanim ng mga crops katulad ng niyog at saka yung mga rice and mga gulay. Next naman is gathering. So, nagko-collect sila ng mga fruits, shellfish, at saka forest products na yun yung isa sa mga kinukonsyong at ibinibenta nila o ipinagpalit nila ng mga produkto sa market. And then, isa sa mga mahalagang pag-unlad ng kanilang ekonomiya is yung coconut kasi ginagawa nila itong copra para yun yung ibenta nila. So, isa yun sa mga crucial element ng kanilang economy. Yung pagbibenta ng copra na ginagawa nila. So, yun yung dried na coconut na ginagawang oil. Fishing gear, a net, hook, spear, and small boats specifically designed for their local waters. Ang pangingisda daw po ay mga kagamitan ng mangingisda na Mulbog ay ang espektong ginagawa para sa kanilang mga lokal na tubig. Ang mga lambat, kawit, at sibat ay mahalaga sa kanila sa pangingisda habang ang kanilang maliliit na bangka ay tumutulong sa kanila sa pag-ingatib ng kanilang kapaligiran. Ang farming tools naman is a implement for planting, harvesting crops like coconut, tapioca, corn, and rice. Ang pagsasaka daw po ay ng mga Mulbog ay nagsasagawa ng mga subsistence farming gamit ang palakol at sarol upang linisan ang lupa at pagtanim ng mga pananim tulad ng mga kamuting, mga niyog, kamuting kahoy, mais at palay at detalya ng mga ekonomiya. Housing simples. Houses is constructed using bamboo and that adapted for the environment. Yung
pabahay ang kanilang mga tahanan ang disenyo upang mahalo ang natural sa paligid sa paggawa ng mga kawayan, pawid at materials. Ito ang magbibigay ng pagbubukod na angkop sa ospital na kuwema. Traditional clothing, women garments made from the natural fibers like cotton, bamboo, often with intricate patterns. Panamit po nila is like sa mga mulbog ay naghahabi ng mga damit mula sa mga tulad na cotton, kawayan. Madalas ang lumikha ng mga mas limuot na disenyo ay yung mga ganun. So, material culture of the mulbog. Men, loose-fitting shirts or barong are style tops having coverings like kopya or imama. Simple woven pants. Sa women naman, long flowing skirts with intricate embroidery, long sleeve blouse, headscarves or hijab. Ang sinusuot daw po ng mga men ng mulbog tribe ay sumusuot po sila ng barong and also mga coverings katulad ng mga nakikita natin sa mga Muslim. Ganun po yung kasuotan ng mga lalaki ng mga mulbog tribe and also sa mga babae naman po dahil na rin sa modernization, sumusuot na po sila ng mga long skirts and also mga embroidery. And mga blouses na rin po, hindi na sila yung mga nakahubad lang or hindi masyadong natatakpan. Ngayon po, natatakpan na yung mga parte ng katawan nila. And sumusuot din sila ng mga headscarves or tinatawag nating hijab. Material culture of mulbog, kulintang. Ito ang nagbibigay na binubuo na sunod-sunod ng mga maliliit na gong na nakalinya sa isang kahoy na frame. Ginagamit ito ng mga mulbog sa mga activities nila o seremonya para sa kanilang pagtipon-tipon, kasal, pagdiriwang at iba pang kanilang tradisyon na gawain. At maliban sa musika o tinig nito, ito rin ang nagsisimbolo ng pagkakakilanlan at may mataas na kahalagahan sa kultura ng mga mulbog. Agong. Ang agong naman ay isang mas malaking gong na ginagamit kasama ng kulintang o ginagamit rin sa ilang mga ritual. One of the most important sa kulintang at agong ay nagpapakita rin ito ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad ng mga mulbog. Non-material culture of mulbog. Ito ang mga paniniwala, kaugalian, tradisyon, wika, relihiyon at iba pang di nahahawakan at nakikita na kultura ng mga mulbog. Ang relihiyong Islam ay may malaking impluwensya sa buhay ng mga mulbog, kaya karamihan sa mulbog ay Muslim. Kaya sinusunod nila ang mga tinuturo sa kanila ni Propeta Muhammad o kung sa atin kung tatawagin ay Muhammad. Isa sa mga kasanayan nilang ginagawa ay ang pagdarasal. 5 beses sa isang araw sila kung magdasal dahil nga sa mga kasalanan nila. Sabi nga, bago pa man dumating ang mga Islam, ang mga mulbog ay may katutubong paniniwala na nakatuon sa kalikasan, espiritu at mga ninuno. Naniniwala sila na may mga espiritu sa paligid na dapat igalang para magkaroon ng balanse sa kalikasan. Hanggang ngayon, kahit Muslim na sila, ay ilang ritual o paniniwala sa espiritu ay bahagi pa rin ng kanilang kultura, lalo na sa mga liblib na lugar. Non-material culture of mulbog. Respect for the deceased. They show respect for the deceased by avoiding the use of their name, refraining from laughter or loud noises, and observing certain taboos. So, dito po, meron silang mga sinusunod po na mga dapat po nilang gawin bilang respeto na rin po sa namatay. So, ang ginagawa po nila is yung minimize po ng voice or mga loud noises po.
pagpapanatili po na napapatupad po yung mga ganun po nilang mga kung sa atin po is parang pamahiin po. Aside from that po is yung paggamit din po ng mga pangalan nila. Community values, cooperation and sharing within the village, particularly related to fishing and farming activities. So dito po, meron po sila dito pagtutulungan po or bayanihan po ng bawat isa, especially po kapag po interest po na kanilang panghanap buhay. So tulong-tulong po talaga sila doon. Non-material culture, oral traditions, stories, songs, and folklore passed down through generation, often relating to local history and mythology. Sinasabi dito yung mga oral traditions ng mga Molbog is yung kanilang stories, songs, and folklore na may kalakip niya yung local history and mythology nila. Kinukwento to ng mga nakakatanda sa kanilang mga younger generation na sana maipasa pa sa mga susunod pang henerasyon para hindi makalimutan yung mga kilala na nilang mga tradisyon simula noon pa. Dance rituals, traditional dancers perform during special celebration or to seek blessings for bountiful harvest. Sinasabi dito na yung mga Molbog tribe, may mga dance rituals sila na ginagawa lamang nila kapag may special occasion or celebration. Meron din yung iba na bago sila mag-harvest or bago sila magtanim ay may sumasayaw sila para yun yung reason nila na sana magkaroon sila ng masaganang ani. We have two types ng dance rituals na kilala sa Molbog tribe. First is pang-alay. This is for wedding celebration na kung saan yung mga dancers sa Molbog tribe, ginagawa nila yun para sana hindi sila pakialaman ng mga spirits na nandoon mismo sa surroundings ng wedding celebration. And lastly, we have taruk. This is for sick persons. Piniperform to ng mga traditional dancers sa Molbog sa mga pasyente or may mga sakit na hindi gumagaling sa doktor or hindi na madaan sa albularyo. Parang this dance ritual is their last hope na mapagaling yung mga pasyente na yun. Traditional burial practices. The Molbog people have traditional burial practices such as burying the deceased in a wooden coffin or wrapping them in a mat. So, ang mga Molbog po, unlike po sa ibang mga indigenous group of people, ang iba po kasi is ang way po nila ng paglilibing po sa kanila mga patay is binabalot po sa puting tela, malong. So, sa mga Molbog po, yung sa kanila naman po is ilalagay po sila sa wooden coffin or sa kahoy po nagawa sa kabaong nagawa sa kahoy, and then sinusunog po. Nilalagay din po sila sa binabalot din po sila ng kung sa iba po is mga white tela. So sa mga Molbog naman po is ang ginagamit po nila is banig. Isa rin po sa kanilang mga tradisyon sa paglilibing po is paglilibing sa kahoy. Bawal po hawakan yung mismong kabaong po yung kahoy ng mga hindi po kasapi ng pamilya na mismong namatay. Paglalagay din po ng mga bagay na may kahalagahan tulad na lang po ng alahas, kasuotan at iba pa. Pag-aalay ng pagkain, sineselebrate din po nila yung kapag po kaarawan ng namatay, sineselebrate din po nila ito. Sineselebrate po nila ito sa pamamagitan ng ritual o seremonya. So, isa naman sa mga challenges nila is yung sa environment, deforestation and land degradation. The tribe's ancestral lands are threatened by logging, mining, and agricultural expansion. Next is the climate change. Rising sea levels, increased flooding, and changing weather affects the tribe's coastal communities and traditional fishing practices. So, sa deforestation naman, pagdating sa mga challenges is yung deforestation, tsaka yung land degradation nakaka-apekto ng malala sa mga
sa mga mulbog na dahil sa deforestation, syempre nawawalan sila ng mga paghanap buhay pagdating sa forest. Tsaka yung sa agricultural expansion, syempre hindi na sila dahil sa wala ng mga puno sa gubat na pinagkukunan nila, nababawasan yung kanilang mga ikinabubuhay. Next naman is climate change, yung pagtaas ng level ng tubig, tsaka yung madalas na pagkakaroon ng baha, at tsaka yung paiba-ibang weather, nakaka-apekto yan sa kanilang coastal communities dahil sa isa sa mga traditional practices nila is yung pangingisda. So, yun yung pinaka-naapektuhan sa kanila pagdating sa climate change, yung kanilang traditional fishing practices. Challenges of mulbog. So, this one po is part pa rin po ito ng environmental challenges po na kinakaharap ng mga mulbog. So, water scarcity, limited access to clean water sources especially during the seasons, poses health risks and challenges daily life. So, dito po, sa water scarcity po, one of the most na kinakaharap po ng mga mulbog na ngayon is ang kakulangan sa supply ng tubig. Kakulangan sa mga facility para sa pagkuha at pag-iimbak ng tubig, lalo na sa mga malalayong lugar. So, aside from that po, ang mga mulbog ay nakakaranas din ng mga hamon sa pagpapanatili ng kanilang mga tradisyonal sa paraan ng pagkuha ng tubig, tulad ng mga bukal at mga balon. Ang mga pagbabago ng klima at pagtaas ng populasyon. Pollution. So, the tribe's coastal areas are vulnerable to pollution from fishing and tourism activity, harming marine life and tribe's food security. So, dito po, sa mga pollution po na mga kinakaharap na mga mulbog is pollution sa tubig, hangin, lupa, pagkasira ng ecosystem, pagkasira ng mga species or halaman at mga hayop, pagkasira ng mga resources, tubig, mineral, at iba pa. So, one of the most na cause po nito is yung pagmimina or mga agricultural activities po na ginaganap po doon sa kanilang lugar. Lack of traditional fishing grounds. The tribe's fishing areas are being encroached upon by commercial fishing operations, threatening their food security and livelihood. So, dito po is yung kakulangan sa mga lugar ng pangingisda ay isang malaking suliranin para sa mga tribo ng mulbog. Ang kanilang mga traditional po na lugar ng pangingisda ay napapailalim po sa mga commercial operations na nagbabanta sa kanilang seguridad sa pagkain at kabuhayan. So, ang epekto po nito para sa kanila is kawalan ng pagkain, kawalan ng kabuhayan, pagkasira ng ecosystem. Kasi po, yung mga mulbog po, one of their source of income po is fishing. Natural disaster. So, the Mulbog tribe is susceptible to natural disasters like typhoons, earthquakes, tsunamis, which can devastate their communities. So, yung mga kalamidad po na kinakaharap ng mga mulbog is bagyo, baha, lindol, tsunami, pagkasira ng ecosystem, and pagkawala ng mga resources. So, yung mga dahilan po ng kaya po nagkakaroon ng mga ganong mga kalamidad is yung pagbabago ng klima, aktibidad ng bulkang, pagkasira ng mga ecosystem, and mostly po is yung mga human activities. So, dahil po sa mga ginagawa din po ng mga tao, so nasisira po yung environment po na kung saan po mga nakatira ang mga mulbog. So, dahil po doon, minsan po nagkakaroon po talaga ng baha, lindol, tsunami sa kanilang lugar. Socio-cultural. Cultural erosion. So, the influence of modernization and external cultures threatens the tribe's traditional practices, customs, and language. So, dito po, dahil na nga rin po sa na-influensyahan na po sila ng makabagong henerasyon,
Marami po yung nagbago sa kanila, tulad na rin po ng pagkawala ng mga tradisyonal na kaalaman, tradisyonal na ritual o seremonya po for example po sa ritual po nila sa pagtatanim, pag-aani o pagdiriwang ng mga okasyon. So, pagkawala rin po ng kanilang mga kasuotan, traditional na bahay at mga language po na ginagamit nila. Loss of ancestral domain. So, the tribe ancestral lands are being taken over by outsiders, leading to displacement and loss of their cultural identity. So, dito po, ang kanilang ancestral domain po ay kinukuha ng mga tagalabas na nagdudulot ng pagpapalayas at pagkawala ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. So, yung dahilan po, kaya po nangyayari po ito is pagtutroso, pagmimina at pagpapalawak po ng mga lungsod. Marginalization and exclusion. The mobile tribes often face marginalization and exclusion from mainstream societies, limiting their access to education, healthcare, and economic opportunity. Nang dahil sa marginalization and exclusion, yung mga taong mubog ay limitado lang ang kaalaman pagdating sa edukasyon, healthcare at pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Language barrier. The tribe language is not widely spoken, creating communication barriers with outside and making it difficult from them to access. Yung language ng mga mabog ay hindi gaanong kilala o ginagamit, kaya nahihirapan silang makipag-usap at maghanap ng kanilang mga trabaho. Third, generational cultural transmission. The tribe's younger generation is increasingly influenced by external culture, making it challenging from elder to pass on traditional knowledge and practice. Yung mga mas bata sa tribes nila ay nai-impluwensyahan na ng ibang mga culture. Kaya nahihirapan yung mga mas nakakatanda sa kanila na ma-prevent yung beliefs nila. Stigma and discrimination. The Mulbog tribes often face stigma and discrimination from mainstream society, affecting their self-esteem and social well-being. Ang Mulbog tribes daw po ay nakakaranas ng pagtatangi at diskriminasyon mula sa pangunahing lipunan. Nakakapekto ito sa kanilang pagpapahalaga sa sarili at pangkalahatang kagalingan. The Mulbog tribes primarily engages in subsistence farming, fishing, gathering to meet their basic needs. Ang Mulbog tribes naman ay pangunahing umaasa sa pagsasaka, pangingisda at pangangalap upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Ibig sabihin, gumagawa lamang sila ng sapat para sa kanilang sarili at pamilya, hindi para sa pagbebenta at kita. Limited access to market. The tribe's remote location limits their access to market, making it difficult to sell their product and access goods and service. Dahil sa malayo ang kanilang tirahan, limitado ang kanilang kakayahang makapunta sa mga pamilihan, nahihirapan silang ibenta ang kanilang mga produkto at bumili ng kailangan nila. Poverty. Poverty, the Mulbog tribe is one of the poorest indigenous groups in the Philippines, with limited access to basic services, healthcare, and education. The next one, dependence on external aid. The tribe relies heavily on external aid and assistance from government agencies and non-government agencies. Vulnerability to economic shocks. The Mulbog tribe is vulnerable to economic shocks such as changes in global market prices, natural disasters, and climate change. And the last one is the cultural resources. So the Mulbog tribe has cultural resources such as traditional crafts and tourism potentials that could be developed to generate income and improve their economic well-being. So that's it, and thank you.